Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo, anong ganap sa buhay niya ngayon, okay? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang nararamdaman, okay? Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? Oo. Five of Earth. Upright. Give me the message. Six of Fire. Reverse. Meron ka dito na Nine of Earth. Reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong Nine of Air. Upright. Anong energy ng person mo ngayon? Siguro tong person mo ngayon, kung nag-message to sa'yo, hindi mo to pinapansin. Saktan siya. Meron ditong The Lovers, reverse. And Three of Earth, Ear, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron dito na Knight of Earth. Okay. And the Moon. Okay. Meron kang person dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun. Yun lang yung nakikita ko dito. Okay? More on air, earth, and fire. Sign. Walang water. Ayan. Ayusin ko lang ha. Okay. Start na ako kay Five of Earth. Yung person mo, alam mo yung pakaramdam na ito yung nararamdaman ng person mo. Kahit binabaliwala mo siya, kahit nasasaktan siya sa sitwasyon kasi dinededma mo to nagpapatuloy pa rin siya. Kung may kita mo, no, sugatan pa rin siya. Meron pa rin siyang pag-asa. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa sa connection na to, okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito na lumalaban at lumalaban pa rin tong person mo. Para siyang lobo. Alam mo yung lobo? Kung sana no, kahit na kung may kita mo kasi kahit napana na siya, nagpapatuloy pa rin to sa buhay. Nagpapatuloy pa rin to. Kumbaga, nakatuon pa rin siya sa goal niya. At ikaw yun. Kasi hindi siya nawawalan ng pag-asa. Then, nafe-feel ko, no, yung person mo dito, mabuti rin naman. Hindi halos lahat ha. Mabuti din naman yung kalooban niya. Kaya lang, maybe dahil sa mga tukso na nangyari sa kanya, mahina lang siya sa tukso. Na kung saan, no, kung bakit nagkaroon kayo ng problema dito. Pero kung makikita mo dito, no, nakatuon pa rin siya sa direksyon na to, patungo. Kahit marami na siyang pasakit or kahit marami ka nang sinasabi ditong masakit na salita, no, patuloy pa rin siya. Although nalulungkot siya sa sitwasyon na nangyari sa inyo, pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na isang araw, mapatawad mo siya. Ganun yung energy nito. Kasi, nakikitaan ko dito kasi may cross. Then, yung angel niya dito, duguan din. Kumbaga, sinasalo siya dito, pero lumalaban pa rin siya. Kumbaga, nafe-feel ko dito, maybe nahihirapan din siya sa sitwasyon niya ngayon. Kasi hindi mo rin naman masasabi kung ano nangyayari sa tao nito, no? Kasi, maybe meron ditong kinakaharap na problema. Yung pang sarili niya. Na kung saan, nagpapatuloy pa rin siya. Sugatan, tipo na pag naaalala ka nito, masakit pa rin dito sa kanya yung nangyari na naganap sa inyong dalawa. Ganun lang yung nakikita ko dito.
Then dito, no, sa Six of Fire, reverse. Kasi lumabas siya ng naka-reverse eh. Nakikita ko dito, malakas yung ano, Leo energy. Meron ditong number 4. Dahil lumabas siya ng naka-reverse, hindi niya alam ba kung anong kahihinat na ng kanyang ginawa. Kumbaga, nasa ginawa niya sa'yo, na-stuck siya. Ganun yung energy nito. Parang napahinto siya, napatigil siya. Nafe-feel ko, no, hindi halos lahat. Yung iba sa inyo, yung person nila, nawawalan ng pag-asa. Kumbaga, tumigil muna siya sa'yo. Kumbaga, hinayaan ka niya munang magpalamig, hinayaan ka niya munang hanapin mo yung sarili mo, hinayaan ka niya muna na, alam mo yun, yung tipo na, maybe sinabihan mo dito na, sa tao na ito na, tigilan na natin to, magbigay tayo ng, alam mo yung tipo na nagpapaalam kayo sa bawat isa na maganda yung ano, yung usapan ninyo, may respeto sa bawat isa. Kasi ikaw yung tipo ng tao kahit nahuhuli mo na to or nasaktan ka dito, mas gusto mo yung breakup ninyo ay maayos. Hindi halos lahat ha. Dahil nakikita ko sa Six of Swords na kung saan may Leo dito na hinayaan mo na lang. Kumbaga, pinagpasa Diyos mo. Kasi nakikita ko dito na mas malawak yung pangunawa mo kaysa dun sa person mo. Yun yung kaibahan yung dalawa. Maybe mas matured ka mag-isip kaysa dun sa person mo. Meron siyang sinasabi sa'yo na yung point niya, hindi mo naman maunawaan yung point niya kung ano yung, kung bakit siya nagkakaganito. Okay, ito rin nararamdaman ko dito, Six of Fire. Meron kayo ditong hindi na pagkasunduan na kung saan kayo na rin dalawa ang nagwakas or kayo na lang dalawa ang nag-separate ng maayos. Hindi halos lahat ha. Pero ganun pa man, itong tao na ito, na-stuck pa rin siya sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin ikaw yung nakakaramdam ng stuck sa sitwasyon. Pero tinanggap mo na lamang yung nangyari. Ganun. Ganun yung nakikita ko dito, Six of Fire. Kumbaga tumigil ka. Maybe sinukuan mo na rin to. Mas hinanap mo yung ibang direction. Kahit ni-stuck ka, pinipilit mo pa rin na bumangon. Ganun. Ganun yung nararamdaman ko dito, Six of Fire. Then dito, no, sa Nine of Earth. Dahil lumabas siya na naka-reverse, feeling mo, no, hindi naglago. Meron ako nakikita ditong 3. Maybe mahalaga siyang numerong 3. Maybe pinanganak ka ng May 3. Ayun yung nakikita ko dito, May 3. Then, nafe-feel ko dito, no, hindi ito lumago, hindi na naging malago yung connection yung dalawa. Kumbaga, no, maybe meron ka dito mga, or sabihin natin kung ikaw man yun, mas grabe yung naapektuhan dito. Marami tong mga pinangako sa'yo pero hindi natupad. Na kung saan, ano, napako. Ito rin nafe-feel ko. Maraming pangako na napako. Na kung saan, nararamdaman mo dito na hindi ka lumago. Although, maybe matagal na rin kayo nagsama ng person mo, pero marami siyang sinumpaang pangako na hindi niya natupad sa'yo. Na kung saan sana, okay na at matibay yung komunikasyon nyo, yung relasyon nyo, pero meron siyang mga mali, or sabihin natin na meron siyang pangako na hindi natupad sa'yo, na kung saan na-disappoint ka dito. Okay? Ito yung nararamdaman ko. Hindi ka neto pinahalagahan, hindi neto pinahalagan yung nararamdaman niyo, yung pinagsamahan niyo. Ganun. Kaya lang, dahil lumabas siya na naka-reverse, meron kang disappointed ka dito, kumbaga, nagdadamdam ka. Pero kahit nagdadamdam ka dito, mas pinipili mo yung yung positibo na kung saan, kung paano ka lalago. Katulad dito si Six of Fire. Tinanggap mo na lang yung sitwasyon at nagpapatuloy ka sa buhay. Kasi kung hindi ka kayang pangakuan, nakikita ko dito na mas may magandang pangako sa iyo si God. Okay? Ito yung nararamdaman ko dito. Kumbaga, yung pangako kasi ng tao. Kaya ka tinanggal din dito sa tao na to dahil
hindi siya hindi karapat dapat para sa'yo kasi pure ka genuine ka. So ngayon, sundin mo yung pangako ni God, okay? Dahil nafe-feel ko kasi once na nakaramdam ka ng mga kabiguan, hindi hahayaan ng Diyos na mabigo ka kailanman, okay? Kumbaga kung nakaranas ka dito ng masasakit na relasyon, hindi naging matagumpay na relasyon, hayaan mo si God na yung kumilos sa relasyon na para sa'yo, okay? Ito na yung mensahe dito sa Nine of Earth. Then dito sa Nine of Air, yung energy ng person mo, sugatan. Okay, sugatan siya. Stuck. Feeling alone. Kumbaga, kasi kasalanan din naman niya kung bakit siya nahihirapan Okay? Kumbaga, ngayon niya nararamdaman yung consequence na ginawa niya sa'yo. Ngayon siya sinisingil. Malakas dito ang Gemini. Meron din ditong Libra, okay? Nafe-feel ko din dito, umiiyak to. Wasak ang puso, okay? Kumbaga, yung naranasan mo, ngayon niya nararanasan. Kasi akala ng tao na ito, habol na habol ka sa kanya. Pero nangyari dito, natuto ka. Nung natuto ka, hindi niya in-expect yun. Kasi nga, ganun yung lagi yung routine nyo. Pero dahil sa pangyayari nito, dahil masyadong controlling si person, ito yung sitwasyon niya. Tinuruan siya ng leksyon. Ganun. Nakulong siya sa sitwasyon. Nakagagawan din niya. Ayan. Ito na yung nafe-feel ko. Pero sorry para sa kanya. Kasi kaya niya nararanasan to dahil alam mo yun, yung kasalanan na gawa niya, nare-receive niya. Ngayon niya na-receive. Kumbaga yung gawa niya, nag-reflect lang din. Ganun. Then dito sa Three of Air, Gemini, Aquarius, and Libra. Inalisan ka kasi ng tao nito in the past. So ngayon dahil nakalabas na naka-reverse, naka-move on ka na. Okay? Kasi kung makikita mo dito, siya yung lumuluha, siya yung umiiyak, siya yung sugatan. Kasi kasalanan niya Kumbaga, kasi before ikaw yung naghahabol dito ikaw ang inalisan. Huminto ka, sumuko ka, tinantanan mo siya. Ngayon, nakamove on ka na, nakahealing ka na. Siya naman ngayon nasasaktan. Ito lang yung nararamdaman ko Siya yung nasasaktan ngayon dahil malaki na yung pinagbago mo. Natuto ka na, nag-heal ka na. Kasi nakikita mo na yung halaga mo. Nakikita mo na yung kagandahan or yung halaga mo nga. Ganon. Okay, nakikita mo na yung halaga mo bilang ikaw. Nakikita mo na muli yung sarili mo na mangarap muli. Kumbaga, before siya yung pinapangarap mo. Dahil tinarato ka ng hindi maganda, natauhan ka, nagising ka. So ngayon, binubuo muli yung pangarap mo para sa yung sarili, sa paglago mo. Kasi kung makikita mo, inalisan ka dito, nang walang paalam, inabando na ka. Kahit hawak mo na yung susi, kaya mo nang pakawalan tong tao neto. Pero giniba pa rin niya. Okay? So ngayon, kumbaga yung boundary mo, nagkaroon ka dito ng boundary para sa yung sarili. Kasi nag-healing ka Lumabas ang The Lovers Reverse. Nawalan yung pagmamahal mo dito kasi nag-healing ka na natauhan ka na Maybe dahil sa mga advice din nakikinig mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo. So ngayon, natuto mong mahalin yung sarili mo. Dahil pa rin na naka-reverse. Confirmation dito na wala yung amor mo, na wala yung pagmamahal mo sa person mo. Imbis na nabubuo kayong dalawa dahil sa sinapit ng connection na to, nawalan ka ng pagmamahal kasi nafe-feel mo dito na sobra na. May kasalanan din tong taong to sa'yo, okay? Kaya ikaw ay nawalan na rin ng gusto dito.
Dahil nararamdaman ko, kumbaga, tinupok yung pagmamahal mo dahil sa mga kasalanan ginawa ng person mo. I'm sorry ha, pag may nakikinig kayong ingay. Ayan, palampasin lang natin. Jeep. May jeep. Okay, start na ulit ako. May kasalanan tong ginawa sa'yo. Okay? Then, nakikita ko din dito, maraming involved. Maraming nakasaksi sa ginawa ng person mo sa'yo. Ito din nafe-feel ko. Maraming nakasaksi. Knight of Earth. Upright. Okay. Yung person mo dito, yung tipong hanap ng hanap. Kumbaga nasa iyo na ang lahat. Hanap pa rin ang hanap. Pero, kahanap niya, tinahantungan niya, malakas yung, Virgo. Nafe-feel ko din dito, na ikaw yung susi para sa puso ng tao nito. Ngayon niya na nakikita yung halaga mo. Ngayon niya gustong bumawi sa'yo. Ngayon nakikita na ikaw ay isang treasure. Kumbaga, dahil sa kahanap niya, dahil marami pa siyang gustong mangyari, kahanap niya, nakuha niya, ay hindi maganda, hindi totoo. So ngayon, andito ka, may taas. Kung makikita mo sa langit, meron ditong malinis na treasure. Pero yung nakita niyang treasure kasi, kalawangin. Diba? Marami kasi siyang gusto, marami siyang nag-explore kasi siya kahit nasa iyo na lahat, nasa iyo na yung katangian ng isang babae or isang lalaki na matino, okay? Pero dahil hindi siya kontento, hanap pa rin ang hanap, ayan yung natagpuan niya. Kalawangin. Okay? Tingnan natin dito, the moon. Itong tao nito, talagang matindi pa rin yung emotion nito sa'yo. Pero ganun pa man, nakikita ko dito ng malaking pagbabago. Meron tong nilihim sa'yo. Kasi may nakikita ko ditong ahas. Pero ganun pa man, meron ditong transformation na nagaganap sa tao nito. Maybe, meron na rin siya natutuklasan or pwede rin sabihin na nagkakaroon na siya ng realization, naliliwanagan na siya sa sitwasyon. Doon niya nakikita yung halaga mo. Okay? Kasi nafe-feel ko dito, mas kumbaga, sa puso, isip, nagtatalo. Mas sinunod mo yung isip mo. Ito na yung nafe-feel ko. Karamihan sa inyo, mas sinunod yung puso, yung isip nila kaysa dun sa puso. Kasi, alam mo yung halaga mo. Alam mo yung goal mo. Alam mo yung dapat. Alam mo yung tipo na nangarap kang muli. Parang binuhay kang muli sa panibagong ikaw, na kung saan nakalimutan mo yung sarili mo before, ngayon binubuhay mo muli yung dati mong ikaw, na kung saan nakatuon ka sa pangarap mo. Ganun yung energy. Tingnan pa natin kung ano naghihintay sa love life mo. Give me the message. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Meron bang parating? Give me more information. Ayan, meron dito, girl with snake, diba? Yung sinabi ko kanina may ahas. So, meron ditong nangahas sa person mo. Okay? Marami siyang nilihim, marami siyang tinago. Confirmation dito sa nakikita ko na ahas. May ahas. Then, sinabi ko din kanina, may kasalanan siya. May kasalanan siya sa'yo. So, ngayon natuto ka ditong lagyan ng boundary yung sarili mo. Dahil, dun mo na unawaan na yung person mo may pagka-narcissist. Na ginagamit niya yung kanyang, alam mo yung tipo na tinik advantage ka niya. Porket mahal na mahal mo siya. Kinuha niya yung loob mo. Ginawa niya yung susi para magsunod-sunod ka sa kanya. Ganon. Pero dahil nagising ka sa katotohanan, nalaman mo yung halaga mo. At narito siya ngayon, nagsisisi. Tingnan pa natin, passion. So, nafe-feel ko, minahal mo tong tao na to. Akala mo na siya yung equal.
para sa'yo. Nagiging masaya at mainit yung relasyon nyo. Okay? Kasi may passion pa rin eh. Or pwede rin sabihin, andito pa rin yung nararamdaman ng person mo. May passion. Mainit pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? Or pwede rin sabihin, kahiligan niya, no? Nahanap niya sa iba. Kaya siya'y natuklaw dito. Kahiligan. Hilig sa passion, having fun. Okay? Eh, hindi ka naman pang having fun lamang. Ikaw ay tipo na pambahay. Kasi matino ka eh. Eh, having fun yung gusto niya. So, na-having fun siya. Nakagat siya ng ahas. Tinan pa natin. So, ngayon umiiyak. Sugatan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Kiss on ring. Meron siyang na one night stand. Meron tong naka one night stand. Kumbaga, no, marami siyang option. Marami siyang babae, lalaki na naka one night stand. Ganyan. Maybe itong ahas na nga, isa rin ito. Pero hindi natin masabi, baka marami din. Na kung sana nahuli mo to. Give me more information. So ngayon ito yung pinili mo, yung healthy choice mo. Nagsiself-love ka, nagsiself-care ka, nagiging kang masaya bilang ikaw. Nagiging kang okay, minamahal mo ulit yung sarili mo, nakikita mo ulit yung halaga mo. Mas pinili mo yung healthy choices para sa'yo. Ito rin napifeel ko. Give me more information. Meron ditong hammer. So, meron dito nagsabotahe ng relasyon nyo. Maybe this snake nga, yung babaeng snake or lalaking snake. Pero ganun pa man gusto ng tao nito na buuin muli yung relasyon nyo. Pero, syempre, nasa iyo pa rin yung desisyon once na ito'y lumapit sa'yo. Ito rin nakikita kong mga clue kung bakit nangyari sa person mo. Heart with the key. So, nakikitaan ka dito na meron ditong gusto nyo. May yung parating sa'yo na kung saan magbubukas sa puso mo. Kasi ikaw, nagkaroon ka dito ng boundary. Boundary. Pero dahil merong heart with the key, nafe-feel ko dito na itong new person na ito, kung patutuloyin mo siya sa puso mo, kumbaga, kung hindi ka nadala magmahal, meron ditong the one na parating na kung saan magbubukas ng puso mo. Give me more information. Meron ditong axe. So, meron ditong breakup na nangyari, separation. Pero binibigyan ka dito ng babala. Kung ikaw ay binigyan ng silent treatment, inabandona ka, dahil doon nagkaroon kayo ng separation, i-stop mo na daw yung pattern. Okay? Nakalagay dito, stop the pattern. Tumigil ka na sa ganung gawin. Maybe nangyayari dito on and off. I-stop mo na kasi once na nagpatuloy yan, ganun yung routine, paulit-ulit na lamang yung routine nyo. So, hindi na maganda, hindi na healthy. Wala nang tiwala, may lamat na. So, ano pa, bakit pa nagsasama, di ba? So, binibigyan ka dito ng kaliwanagan na magkaroon ka dito ng healthy choice para sa iyong sarili. Kasi, self-love mo, self-care ka, kasi ikaw, once na nakita mo yung halaga mo, dyan to papasok. Kaya, welcoming love. Okay? Welcoming love. Nakalagay dito. Dali na-feel ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Meron ka ditong palm tree. So, once na ginawa mo yung healthy choice mo, then, ready ka na ulit magmahal, dyan napapasok yung growth. Kumbaga, na-experience mo na lahat, yung ganyang kapareho before na hindi matured mag-isip. So, ngayon, papasok na tong growth. Kasi ma-attract mo na yung equal mo na kung sana, pareho kayo. Pareho kayo ng may security or secured. Pareho kayo na stable. Kumbaga, sinasabihan ka dito na kailangan maging stable ka muna yung sarili mo. Okay? Nasa ganun kaya mo na maging i-handle yung sitwasyon or kung halimbawa may pumasok muli sa yung relasyon, kaya mo na i-handle. Confident ka na muli. Ito rin na-feel ko. Kasi once na nalampasan mo itong mga pagsubok na ito, dyan napapasok yung growth para sa iyong sarili. Okay? Nakita ko ang 444 angel number.
sa habang ako'y nag-reading. Okay? Ayan lang yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.